Hello? Hello po, Papa Jack. Hi, magandang umaga. Good morning po. Good morning. First time mo sa programa natin na maging caller? Yes po, first time. First time. Anong name mo? Angel po. I love is one big party when you're still young, but who's gonna have your back when it's all done? Alam mo itong kanta to? Hindi po. It's all good when you live it Hindi ko for the ata pure panahon. fun. Don't. Ay, wala ko to. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Put it up, yo! Listen to my pips, you are. Di mo alam yon? Alam ko pa. Sorry. Ilan taong ka na, Angel? 28 po. Asan ka ngayon? Nasa house po. O, saan kaya yan? Quezon City po. Kung makasabi ng house, akala mo, ano, pinsang kita, alam ko kung saan yan. Ayan, nasa Quezon. Saan ka sa Quezon City, Angel? Malapit po sa ABS-CBN. Ooh, Scout area. Yes po. Alam mo yung dyan, Scout Lozano? Opo. Alam mo Medyo yung... kabisado. Oo, Mga scout. di ba may Lola dyan, Lola? Bago. Yes, wala. Oo, Lola, di ba kanto? Pagpasok mo sa kanto, pag konti lang na sa kanan, merong greens. Alam mo yun? Vegan restaurant. Lagi ko nandyan. Vegan. Talaga po. Vegan Actually, greens. before Papa Jack, dapat sa inyo ako mag-OJT. Mm-mm. Kaso tumawag sa akin yung ABS. So sorry po. Mm. Ayun po. Oh. Sana naging naging Kaya supervisor mo si Gandang Kara. Oo nga, tayo. Wala na ako dun eh. Wala na sa... Anong estasyon yun? Coop Station. Charot. Anong ginagawa sa buhay ni Angel? Content creator po ako and may business po. Airbnb. Content creator? Ano yung mga... Ay, nako. Ayokong tanongin to, pero tanongin ko na lang. Hindi po. Okay lang? Brand po, mga brand po. Ay di ano ka, maganda, itsura ba yung puhunan mo? Ako lang po. Hindi kasi diba may mga content creator ay ang puhunan, itsura. May mga content creator ng puhunan, yung comedy nila. Diba? May mga Both content po, creator. Kasi nag-stream din po ako. May mga content creator ng puhunan, puro cleavage. Wala po akong gano'n. Ako may ganon. Charot. So ikaw, parang ang hirap kaya gumawa ng content, no? Opo, totoo. Ang hirap, no? Kaya full-time ko po siya. And side hustle ko na lang yung business. Kasi passive na po siya for me. Anong business mo? Airbnb po. Ilan units mo? I have 2 units po. Talaga? Opo. Hinuhulugan mo pa sa bangko yan? Opo, inulugan ko po. So, pressure po siya. Lalo na ngayon po kasi crisis tayo. So, medyo... Magkano ang isang... 2,000 po. 2,225. Yun po yung pinakamataas na rate. 24 hours na yon. 22 po. Parang hotel po. Ganun. So, 22 hours yung mo. Tapos, kasama na yung internet doon, yung kuryente, yung tubig. Parang hotel po. Yes. Staycation po. Pag may nasira, papabayaran, gano'n. Yes po. Medyo masakit sa ulo yung mga ganong instances po. Oo, di ba? Okay. Sige. At least, ilan taong bata ka pa, may ganyan ka na mga business? Opo, medyo maaga po. Nung pag-graduate ko nga po, since hindi po ako nagtuloy sa network sa ABS, yun po. Nag-business na lang po. Ano ka dapat sa ABS? Artista ka dapat? Hindi po, sa production po. Production. TV production po. Good luck po sa buhay. Thank you po. Pag medyo nakaraos-raos, kahit padala ka lang ng 11.8, okay na. 11, Sige po, note. 11.8 lang, yun ang pagdamot sa akin. Masyado kayong Okay. Anyways, sige, ba't ka
Ba't ka napatawag? Ano meron? Rant lang po. Kasi medyo parang seryoso po masyado yung first two callers. So, para may iba lang po. Parang lang po about best friend, ex-best friend po kasi nag-friendship over na kami. Aww. Babae po yung best friend ko, hindi lalaki. Ba't defensive ka? Kasi saka po kasi, hindi kasi judgmental yung iba nagko-comment. Hayaan mo sila, wag ka mo na manood ng comment section. Hindi po ako nagbabasa. Kasi may anxiety po ako sa ganun. So hindi po ako nila magbasa talaga. Ayun po. Okay. Last month po, minessage siya ako. Kasi parang lahat naman po tayo may iba-ibang types of best friend. Seasonal friends lang ganun. Pero best friend ko po siya nung college, to be exact. Okay. Tapos si girl po, hindi ko na siya nakakausap kasi separate po kami ng path. Siya po nag-asawa siya. Before kami graduate, ako po ay, tinapos ko po ganun. Tapos siya, supportive naman po ako sa naging life niya. Kinasal siya, okay naman yung life niya. May dalawa na siyang kids, ganyan. So supportive naman ako sa kanya. Then ako po, may sarili rin akong life. In a relationship po ako, then yun po, focus po ako sa ginagawa ko sa career, sa work, ganyan. Tapos na-message niya po ako, kinakamusta niya ako, which is hindi na po niya normally ginagawa sa akin. Hindi na po siya nangangamusta. Okay. So medyo nagulat po ako. Pero feeling ko po kasi may reason behind that. Kasi may viral scandal po that time about sa scandal po ng ex-fling ko. So po kasi naging boyfriend. So gano'n. Minessage niya po ako asking kung aware po ako. Ayan ba yung apat na lalaki? Wag na po hulaan kung sino. Basta yun. Para maano lang po. Isa doon. Wala pong makakilala sa akin dito. Oh my God. Isa doon? Okay na yan. Alam mo, dalawa po yung concern ko now. Dalawa yung concern. Alam mo yung best friend ko muna. Mamaya na yung isa. Yung mga nagkamali sa ganyan, hindi naman definition ng pagkatao nila yan. Exactly po. Parang sinasagot niyo na po agad ako. Pero yes po, ayun. Totoo po, hindi naman nga po definition yun. So parang ako po, medyo po kasi ako sa mga judgmental. May trauma po ako sa bashing, sa bullying, gano'n. Medyo, I take that personally talaga pag tungkol umaabot po doon. So tinanong niya po ako na, aware daw po ako, sabi ko, aware naman ako. Sabi ko, bakit anong meron? Kasi para sa akin po, hindi na po siya part ng life ko. So, pass mo na yun eh. Yes, pass ko na po siya. Hindi na po kasali doon. Hindi naman ako yung nasa video. So, tsaka nalaman niya yun ng mga, yung whatever happened between you and your ex-fling. Dahil kinuwento mo, dahil kaibigan mo siya. Tama? Yes po. Okay. Yes po. Konti lang po yung kinwentuhan ko noon. Isa po siya doon. Yung mga tipong sis, lumabas ka na ni ganito, laki! Ganon. Nalaman niya. Ganon na nga. Hindi, actually, medyo siya yung typical po na friend na medyo OA mag-react. Oh my God, sis talaga, ang galing-galing mo niya! Oh, yes! Ganon. Gano'n yan. So, tapos sabi ko po sa kanya, bakit parang, ba't tinatanong mo pa gano'n? Sabi ko, wala naman na akong doon. Pakialam. Ayoko na po sana mag-reply kasi nga medyo, kilala ko po siya, medyo judgmental mag-react. So sabi ko sa kanya, parang ayoko na po mag-reply. Then she asked me na, alam mo naman pala ganyan. Sabi ko, nga, kaya nga painfully hindi kami nagtuloy kasi nga gano'n. May mga gano'n nga po. At hindi po siya yung partner ko now. Tapos sabi niya, alam mo naman pala na gano'n, bakit pinatulan mo pa? Or bakit pinausap mo pa? Gano'n. So parang sabi ko, to be honest, sabi ko, nung last na nagkita tayo, I was offended na. Kasi gano'n mo ako, nung nag-open up ako sa'yo about a certain topic, gano'n. Parang gano'n ka mag-react. So na-offend na ako. Sabi ko kasi parang, di ko naman sinasabi na tama yung mga life decisions ko. Nagkakamali pa rin ako until now. Pero, as a best friend, parang ikaw lang of all people yung ganun mag-react. Sabi ko, so na-hurt ako. Then nagalit siya, sabi ko, good for you if one-man woman ka. Sabi ko sa kanya, ako kasi, hindi kasi ganun yun sa akin. I mean, hindi yung first boyfriend ko, hindi pa ako married, ganun. Tapos parang feeling niya, parang offensive naman sa part niya kasi parang isa lang yung naging guy niya. Natatawa ako, Angel. Alam mo kung bakit? Apo. You can call each other friends and this is your relationship with each other. Yes po, actually it sucks na ganun nga. I mean, masaklap siya na ganun. Plastikan 101. Okay. Opo.
After ilang years, saka po niya ako sinabihan ng gano'n. So medyo nagulat lang po ako. Kasi nga siya po yung nakakaalam nung depressed state ko nung college. Okay. Alam niya po yung pinagdaanan ko dun sa mga guys and all. Then, ginagamit niya po sa akin now. So, sabi ko na off and off, parang, ayun na, she's throwing things. So, parang ganito ka naman kasi, ganyan ka naman kasi. So, I'm trying to understand kasi. Hindi kaya komportable lang siya kasi magkaibigan naman kayo. Kasi pag magtotropa, walang filter eh. Hindi kaya ganun lang? Medyo po, yung una, ganun po yung iniisip ko na. Baka concern lang siya. Ito po pala yung first message niya, na-miss ko siya. Medyo nag-filter po kasi ako na turn. Sabi niya, nagpa-test ka na ba? Magpa-test ka kaya? Ano concern nga? Baka may sakit nga daw. Baka may nakuha ako. But wait lang, very recent mo bang naging coupling yun? Or matagal na? Like, matagal na po, pero kasi na-meet ko siya ulit. at may nangyari ulit? Parang ganon. Opo. Hindi ko pa sasabi na Hoy! ganon. Kasi, Ano yung parang ganon? opo, ganon. May ganon. Okay. At kinuwento mo sa matagal na po siya. at kinuwento mo sa kanya kaya niya nalaman. Opo, matagal na po siya. Hindi po siya recent. Okay. So, parang akin, bakit kailangan mo pang iungkatin? So, anong point? And kahit yung family ko, hindi nga po ko ina-associate na rin sa ganung issue. So, matagal na po siya. Okay. Yun po. So, ayun. Okay. So, valid po ba yung nasi-feel ko na na-offend ako? Well, Or, no, not exactly. Hindi naman, not exactly, to be honest. Kasi baka mamaya she meant no harm naman. Baka she's just way too comfortable to a fault. Kasi okay. Kasi tinawag niyo po ako ng mga harsh words na ganito ka, ganyan ka. and baka nag-aaway na kayo nun. Mabot po sa ganun kasi ganun po siya makipag-usap pala. Like parang in competition po siya with me. Which hindi ko po alam na ganun. Baka dominant lang siya. I mean, alam mo, may mga kaibigan tayo na tough love, no? Baka, alam mo nga, ganito, Angel, no? Apo. I think you are paano ko ba sabihin to, no? I wanna be as delicate as I can be. Apo. I think you are, hanap ako ng term, ma'am. You are very much free-spirited. Okay ba yan? Apo. Okay. You are young and you're living your youth. Apo. Okay. And alam mo pag ganyan yung ating yung ikaw you are free-spirited, no. Pag may ganyan yung pagkatao mo. At some point sa buhay natin, we need a friend like her. Apo. Kailangan natin ng ganung kaibigan yung kaya tayong buskahin. Because not everyone, 'di ba, will have the courage, 'di ba, and the open communication line to say things, 'di ba, ng unfiltered. Kasi sa kwento mo ngayon, na-offend ka lang kasi totoo yung sinabi. Oo. Na-offend ka lang. Pero magkaibigan kayo. Ako, nandun pa rin ako sa premise, Angel, na magkaibigan naman kayo. I mean, pag friends ba, dapat ba filtered tayo? Pero kasi of all people, kasi siya lang na nagalan sa akin. Of course, because kasi siya yung nakakaalam. Meron din po kapatid ko po, which is Iba yung iba yung dynamics ng friends. Ganito, Angel. I'm not saying that what you feel is wrong. I mean, if you don't want to be associated with her anymore, that's completely Pero I appreciate po kasi, I mean, nagpa-test po talaga ako. I mean, for awareness din. And then, okay naman. Para lang po, So, thankful pa rin ako sa kanya. Bakit kayo magkaaway pala? Pinagsabihan po niya ako ng mga harsh words, like pokers, gano'n. Knowing po na hindi po tahimik na po yung life. Matagal na po kami ng boyfriend ko na. Wala na po akong mga ganong excess. Bakit niya sinabi, nag-aaway ba kayo o hindi? Opo, dahil na-offend din siya sa akin. Yun, nag-aaway na kasi kayo. Pero kung sinabi niya... Pero I'll never throw na nga ganun sa friend ko. Kasi mali, I'm not saying na tama yung sinabi niya. Pero we say nasty things when we are in a fight. We say super good things when we are in the mood. I'm not saying tama, ha? Hindi yun ang point ko. Of course, it's wrong. But my point is, I mean, yung away ninyo is one occasion sa haba ng pagkakaibigan ninyo. Sadly po, ganun yung naging parang ending. Kasi we blocked na lang din. Para wala na lang din po ako masabing di maganda. Well, kung papunta naman talaga sa point na mag-friendship over kayo at mas makakagaan sa buhay mo na hindi na kayo magkaibigan, well and good, congratulations. I'm just saying that maybe she was not that
good wording things out. No? She doesn't mince her words. May mga ganun tao eh. Pero she meant well naman pala. So far, wala naman ako nakikitang sinabi niyang pangit para sa'yo. Opo. Pinilter ko na lang po, pero yes, may mga nasabi rin siya na medyo below the belt. Kasi nga po, binalik po niya yung pinagdaanan ko before. So I was telling her na, alam mo na, yun yung nagpabagsak sa akin dati, then you're using it against me na. Mali siya doon. About mental health, sabi ko, you're advocating mental health, pero sinasabi mo yung mga ganyan sa akin now. What if vulnerable ulit ako ngayon? Mali and then naman yun talaga. yung last straw ko. Yun po. Kaya parang for awareness lang din kasi yun nga po. But okay naman ako na, pero what if hindi? Are you okay now? Yes po, okay naman That's ako. good. Thankfully. Kasi kung hindi, kasi kala ko po siya yung parang tinignan ko siya dati as someone na savior ko kasi hindi ako iniiwanan. Kasi baka daw tumalon ako. Mga ganun po before. Alam mo, Angel, yun na lang yung tignan natin. Yung part na she was there in one of those lowest times of your life. Kaya siguro meron siyang, kumbaga, she feels entitled to bring that up. Yes. Kasi because she was there, she saw you. Yes. She saw you. Anyways, I'm not saying at all na maging magkaibigan kayo ulit. Diba? Hindi naman para ipilit niya yung paplastikan lang kayo eh. Diba? Pero yes, let's Saka ganun po siguro talaga. Baka hanggang dun lang talaga. Baka kasi magkaiba na rin po kami ng ayun lang. Anyways, yung jowa mo, gano'ng katagal na kayo ngayon? Nasa 7 years na po. Ang tagal So, na. matagal na. Dapat hindi natin Tahimik pinag-uusapan na rin. Tahimik. Yun nga rin po sabi ng boyfriend ko. Like, hindi na dapat niya umabot sa ganun. Pero ito po yung isang open up ko. Huwag na lang po sana maghulay. Basta ayun po. Yung guy kasi, nagkaroon po kami ng instance na nagkausap kami. Because, parang business purposes din po kasi medyo same po kami ng ginagawa. And magkapit-bahay po kami sa province. So, message niya po ako like, hello, ganyan. Tapos inopen ko po sa kanya na parang, ba't ka pa nagme-message? Ganyan. Kasi nga, medyo pangit po yung naging ending namin before. Kasi nga, bata pa po ako. Mas younger ako sa kanya. So, medyo pangit po yung naging ending namin dati. Tapos, nag-call po siya. So, dun ko po na-open sa kanya. Kasi parang I felt like yun na yung perfect time para sabihin ko po yung nagawa niya sa akin before. Hindi ko na po siguro sabihin ko na nagawa. Basta yun po. Tapos sabi ko sa kanya, basta in-open ko po. Then nagulat po yung guy na yun. Bakit hindi ko po sinabi yung nangyari. Kasi po, nung time na yun, gagraduate na po ako. So, nag-iingat po ako sa possible po na nangyari sa akin. So, pregnancy. Na hindi po natuloy. Hindi ko po sinabi sa kanya. Nasabi ko po pero kasi sinisim niya lang. So parang, nung time na yun, hindi ko naman po kasi super serious talaga na fling lang po talaga yung tingin ko sa kanya. Tapos parang, hindi ko po sinabi. And then yung cousin ko po na, which is celebrity din, ayaw niya po na para mag-communicate pa ako. Kasi nga parang, hindi niya naman po nakikita yung reason para i-continue pa kung hindi naman po natuloy. Ganun. Tapos inopen ko po sa kanya and then nagulat po siya. And then, sabi niya sa akin, ba't di ko po sinabi? Sana po sinabi ko kasi para may nagawa daw siya. Siya po nagagalit po ako na parang wala ka naman gagawin kahit sabihin ko dati kasi you're so, iniingatan mo yung career mo, I'm so sure. Sabi, ba't di daw po nakarating sa kanya? Sabi ko, hindi makakarating sa'yo kasi hindi naman ako para magsalita pa or gumawa ng issue. Kasi nga, private person po ako nung time na hindi naman po ako talaga nag-open ng mga ganun. Tsaka focus ko po is matapos ko lang po yung studies ko. Tapos sabi niya, parang magkano daw po ba yung naging expenses ko dun sa kasi na-hospitalize po ako ganyan. Na niya po kung pwede niyang like magbayad na lang siya para as responsibility, ganun. Siguro ego din niya or pride niya para mawala yung conscience niya. Yung guilt niya. Yeah po. Okay. So, hindi ko po tinatanggap. Tama po ba na hindi ko tinanggap or dapat tatanggapin ko yung monetary? Kasi for me, okay naman na po ako. Hindi na para tanggapin mo yun. Hindi ko naman na rin tinanggap. Ayun lang po. If it's that insignificant sa buhay mo para
magkaroon pa ng connection. I mean, Oh, you are in a relationship, di ba? yes po. I mean, that in honor of your boyfriend and in respect to him, Opo. dapat nga hindi na kayo nag-usap eh. Opo, actually sinabi ko naman po din sa boyfriend ko na I mean, I was worried na it had to happen na nakausap ko pa. Parang gusto ko lang din po masabi yung nangyari before. Parang okay na rin ako kasi matagal ko din po siyang dinala. But I'm okay now po. We're okay. Hindi na rin po, wala kaming connection at all. Okay na rin naman po ako. That's good. I don't think, tama ka naman. You don't have any problems. Nag-rant ka lang. And thank you for choosing the person. I just want to run. Diba? Thank you for choosing the show. Welcome po. Ano pang gustong pag-usapan? Yun lang po. Gusto ko lang talaga mag-rant. And then po, advice lang po ng ibang tao. Like ikaw. Kasi yun nga po yung mga nakakausap ko ay syempre mas po sa akin, part of my life now. So, syempre mag-filter po sila. Hindi sila magsasalita ng judgment nila sa situation ko po. So, thank you po sa insight. Yun lang? Opo. Well, you don't have any problem. There's nothing to solve. Wala naman. Good luck po sa business, no? You are young. Alam mo, okay lang pangaralan kita bilang parang younger sister, okay lang? Opo. Okay. I think you found a good guy. Yes No? po. Don't do anything to alienate your boyfriend. Like talking to your ex-fling. Yes po. Thank you. You shouldn't do that. Opo. That's number one. Number two, alam mo, I'm not saying tama yung mga ginawa mo sa buhay, no? And of all the people sa usapan na to, you were the first person to admit na hindi naman laging tama yung mga naging decisions mo in life, no? That's a very good way to admit that you're just a human being. And lahat ng napagdaanan mo, pagkakamali na gawa mo, all of these things, when you grow older, pag matanda ka na, you're going to look back and you will tell yourself, I've learned a lot from those. And I'm now a wiser person. So from this day until you get to that point where you can tell yourself that you are now a wiser person, I hope that you think twice, thrice, 4 times, 5 times of all the major decisions you're going to do in your life. At dahil may jowa ka na, it doesn't hurt to consult with him. But so far, okay naman. You are 28, you have got business, natapos mo yung pag-aaral mo, you have a career going on. Good luck. I hope that you make it big. Thank you po. That I wish for you. Appreciate it po. Thank you very much. Thank you po. God bless you in your show po, pati sa viewers. Bye-bye sa'yo, Angel. Ay po, kapag Thank you so much.